Hello people, ito adobo ng manok with rice. Ito kami dito. Yan si Axe. Simple lang, and water is life. Yan. Kain muna tayo mga people, pero dito tayo sa may terrace area. Ayan yung terrace area namin. Simple lang. Nasa labas lang kami mga people kasi nga mainit na. Hindi naman siya super mainit, pero mainit. Tingnan niyo po, mga damit namin. Hindi na po kami nagja-jacket. Hindi kami kakain dito pag malamig. Tissue, wait. Hindi kami kakain dito mga people pag malamig. Dito kami sa loob ng bahay kumakain. Kaya, bigyan namin ng chance talaga mga people na i-enjoy namin ang kain doon sa labas. Kuha muna ako ng tissue. Kita ko sa inyo ito. Rice is life. Nagra-rice kaya kami dito mga people. Tingnan nyo ako, rice din. Yung bunso ko, may rice yan, pero naubos niya. Nagustuhan nila pag adobo mga people. Yan si Iska, rice din. Yan o, kumakain yan siya ng adobo. Kita nyo. Yan, simple lang. May dadaanan lang ako dito. Maganda ang panahon. Ngayon, magandang araw, people. Naglalakad po tayo mga people kasi may trabaho po ako ngayon. Kaya pakita ko lang sa inyong mga lugar ba yung napuntahan ko. Lakad is life. Parati akong naglalakad ba pag magano. Kasi dito sa downtown area kasi mga people, mostly talaga walking dito. Kung hindi walking, bike. Since wala naman akong bike dito, nasa kabilang bahay yung aking yung bike. Dito, umiikot kami dito sa mga sentro. Hindi ako gumagamit ng bike ngayon mga people kasi nga galing ako sa kabilang bahay. Kaya ayan. Maganda dito mag-bike, maglakad. Mostly yan dito sa sentro namin. Piazza dito mga people. Nandito ako sa piazza. Ito yung piazza ng city namin. Ayan. May dadaanan lang akong saglit. Tapos na ang trabaho.
Dito lang ako saglit kasi may ano lang ako. Meron akong kunin saglit. Ayan. Dito ako ngayon. Ito yung downtown area. Part ng downtown area sa city namin. May nakita akong bulaklak na nagbebenta dito. Ang ganda ng bulaklak, oh. Maganda masyado yung bulaklak. Magkano kaya to? 6 euro. Ano to? Lemon. Tapos ito, oh. Maganda, 3 euro. Totoo to siya, people, ha? Totoong bulaklak. Ito yung shop dito. Actually, shop yan dito ng ano, mga bulaklak. Tingnan natin yung presyo. Yan, oh, nakikita nyo, nagbabike. Pwede ka kasi dito magbike, mga people. Yan, pwedeng magbike dito, pwedeng usually talaga dito na naglalakad talaga yung mga tao dito, mga people. Pwede din sasakyan, may park, pero mahirap masyado mag-park dito. Tapos ito, oh, mga bike. Yan, parking ng mga bike. Naka-organize yan. Tsaka hindi ka pwede dito kung kahit saan-saan ka lang mag-park. Yan, nakikita mo, nakahilerang parking area. Kaya dito, mas preferred talaga namin dito maglakad, tapos i-park namin doon sa kabilang area. Ayan. Mga people, I'm back. Andito na po ako sa bahay ngayon. Anong tawag nito? Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking niluluto na torta. Ano ba? Italiano kasi yung torta. Anong tawag dito? Cake para sa aking para sa breakfast namin. Para hindi na kami Para hindi na kami lalabas, mga people, pag busy na talaga, yung alanganin na ba yung time namin. Dito na ako nagluluto talaga ng cake. Kaya yung cake ng para pang breakfast, simple lang siya, mga people. Hindi yung mongacious na gagawa pa ng mga flowerets, hindi. Simple lang siya na pagkaluto. Ito yung aking style talaga na pagluto ng mga cake para sa amin sa breakfast. Simple lang. Teka, wait muna. Ano pala, mga people, pag magawa ko ng ng aking mga cakes, naka-ready na lahat, naka-measure, nakalagay sa ganito na, sa mga container. Ito yung sugar, and then yung oil, and then, teka, wait muna para hindi mahulog. Ito yung milk. Basta yan na yan siya, mga people. Tapos asin, and then flour. Tapos ito, sa isang container na ilagay ko na po yung itlog, yung 3 itlog. Teka, wait muna. Gusto ko lang siyang ipakita. Tignan natin itong electric mixer. Ito yung aking mahiwagang mixer. Tapos, i-mix natin dito lahat. Ito, nailagay ko na yung 3 eggs. And then, ano tawag nito? Salt. Yung puti na yan is vanilla powder. Pampa-aroma lang ng ng cakes. So, let's start! So, gagamit tayo ng electric mixer. I-mix na natin itong 3 eggs. Then, next is oil. Ito, oil to, ha. Any oil. Kung ilagay niyo yung sunflower oil. Ayan, maganda to yung sunflower oil. Yan, ihulog na natin to, ha. Okay, nahulog na natin yung oil, and next is sugar. Yan, ang gamit ko is brown sugar. Hindi ako gumagamit ng white sugar. Bihira lang talaga, mga people. Hulog na natin itong sugar.
The next mga people is milk. Ihulog na natin itong gatas. Fresh milk itong nilagay ko mga people. Then mix natin. Ayan, na-mix na natin lahat mga people. Hindi pa lahat ha. Yung mga ano muna. Yung dalawang teka wait muna. Yung flour. Ihulog na natin dahan-dahan yung flour. Mix natin ng maayos. Ito po yung flour. Tapos ito yung baking powder. Ihulog natin yung isang pack ng baking powder. And then, mix together. Basta importante na i-mix niyo po itong flour at saka baking powder. Ang gagawin natin mga people, ito yung flour, na-mix na natin yung baking powder at saka flour. So, i-ready na natin itong sieve. Ihulog natin yung flour dito sa ayan, dahan-dahan lang siya, wag lang ihulog lahat mga people para hindi ba hindi magbilog-bilog yung mga ingredients sa loob. Ayan, na-mix natin ng flour. Pero, meron pang naiwan na. Dahan-dahan lang muna. Saka, siya, ma-melt. Ayan. Ito yung ginagawa ko talaga. Nagustuhan to ng mga bata. Later, makikita nyo yung result. Kukuha na naman tayo uli ng flour. Dahan-dahan lang. Huwag lang mabilisang ng bongga. Yan lang. Kailangan na talaga yung patience mga people. Ito, mix lang siya hanggang ma-melt ang flour together. Ito na yung last mga people. I-sieve lang natin dahan-dahan. Ayan na mga people, tingnan nyo yung texture. Ayan yung texture niya. Na siya, naubos na natin yung flour. Ngayon, mag-prepare na tayo ng mold. Ilagay na natin siya sa mold na square. Ito yung fitted talaga sa niya. Ito. Ayan. Ito, ready na yung aking dito yan. Ang nilagay ko dito mga people, oil at saka flour. Para hindi magdikit. Hindi magkadikit ang niluto natin na cake. So, ihulog na natin dito without the karta. Yan lang. Yan lang siya mga people. Ihulog natin yan dito. So, let's cook this for 30 to 35 minutes. Yan lang siya kadali mga people. So, ayan na. I-bake na natin siya mga people ng around 30 to 35 minutes. So, lagay na natin yung temperature ng 180 degrees Celsius. Ayan. So, ipasok na natin dito sa loob. Ayan. Ayan. Ready to go. Ayan o. 180. Ready to go na yan. So, i-wait natin siya mga 35 minutes. Ako kasi, ang nilagay ko dyan is 35 minutes talaga ako mga people. For sure na talagang naluto siya pati sa loob kasi nga yan siya. Aakyat din yan siya mamaya. So, let's wait. Ayan, uupo tayo mga people kasi sumasakit ang paa ko. Let's, anong tawag nito? I-share ko sa inyo yung later. Isulat ko na lang siguro sa screen kung paano siya, anong measurement pala. Ano ang measurement nito ng aking cake na ginawa ngayon. 3 egg lang man, tsaka salt, at tsaka ano bang tawag nito, flour. Basta etc. Isulat ko yan mamaya yung measurement na ginagamit ko. Tsaka ano din mga people, yun din ang nakaano sa amin, makasave kami pag nag-breakfast kami dito sa bahay. Kasi dito kasi ang breakfast sa kanila dito sa Italy, mga sweets.
oo, sweets kagaya ng mga croissant, yung mga cakes ng ano, hindi cake ng anong tawag nito, yung mga cheesecake, hindi ganyan mga people. Ipakita ko mamaya sa inyo kung paano yung mga ano nila dito. Kasi yun yung ginagawa ko dito. Kasi nga, syempre nung umpisa ko dito mga people, yung bagong-bago pa ako dito, syempre nanibago ako mga people kasi nga, ang breakfast nila dito is ano, bread. Bread lang, isang bread lang mga people ha, isang bread lang. Hanggang dito lang yan. Tapos isang bread lang. Tapos, syempre ako noon mga people, nasanay kasi ako ng ano, ng breakfast ko is rice. Rice with ano, with egg or rice with ano ba tawag nito, yung mga isda-isda, mga bulad, mga ano pa ba, mga itlog, basta mga yan. Ano bang sabi ko? Anong tawag nito, yung breakfast na sanay ako doon sa Pilipinas. Yung mga maliit lang yung kinakain ko, pero ano, madami yung kain ko pag morning, doon pa lang sa Pilipinas. Dito, nung nandito na ako sa Italy, umiba, isang bread lang, isang ano lang, tapos bread, may yogurt at saka gatas. So, syempre mga people, andito na yung aking, ano, may mga pamilya ko, ito na yung aking pamilya, may mga anak kami, mga maliliit pa, nasanay na ako na ganito yun yung breakfast namin. So, ang ginawa ko mga people, kasi nga, ang breakfast kasi dito is, kung nasa bar ako mga people, at least meron kang 5 euro sa breakfast dito. Kasi nga, may bread, sa bread pala, depende yan sa iyo mga people, at saka depende din sa bread na binibili mo, na pang breakfast mo. At saka, hot choco ba, or coffee ba, or tea, depende mga people. Basta meron kang 5 euro or 3 euro or at least lang, minimum lang talaga is 5 euro. Yun. So, mas prefer ko na ako na lang magluto sa aming breakfast dito. Kaya every week nagluluto ako ng mga cakes and cookies. Kaya natuto na lang ako mga people sa dami-daming mga, yung ano ba tawag sa mga dami-daming mga cuisine dito sa Italy, pati mga pasta, pati pizza, then yung fresh pasta na i-knead, tapos i-ano mo siya, i-mix. Basta ang dami kong natuto dito mga people. Yung tortellini, paano gagawa ng tortellini, paano gumawa ng gnocchi. Yan, yung gnocchi, that is potato lang yan. Tapos i-ano mo ng egg at saka flour. Masarap, yan. Natuto ako ng ganyan doon sa aking mother-in-law kasi nga ang dami niyang mga makinarya yung aking mother-in-law that time. So, at saka syempre mga people, very nagre-research talaga ako ng paano magluto, pag magpunta sa restaurant, paano ba yung mga style nila. Alam niyo ba, nagsisi ako bakit ngayon pa ako nag-start ng aking vlog. Sana nung noon pa talaga, hindi ko naisip kasi mga people kasi nang dahil nga super busy ko talaga nung maliit pa yung mga anak ko. Tsaka, meron akong nagawang mga video talaga noon that time mga people, yung baby pa yung panganay ko si Iska. Meron akong may nagawang video, hindi ko lang talaga siya ma-take ng consistent na mag-vlog. Kumbaga hindi pa ako decide. Nang dahil nga nag-aaral pa ako noon, ang dami kong mga noon mga people, ang dami kong mga kabisi-bisihan noon. Kaya may mga language pa ako noon. Syempre, kailangan ko yung focus ng language dito noon. Nag-aral ako niyan for how many months niyang language na yan. Kasi nga kailangan ko talaga siya yung fundamental para sa akin, yung communication. Communication sa parents ng mga anak ko. Communication, parents ng mga classmate ng mga anak ko. Yan, pag mag preschool, elementary, yan. Importante masyado yan sa akin. And then, nag-aral din ako dito mga people para sa aking trabaho. Nagkuha talaga ako ng professional course dito. Kaya, hindi ko ma-start yung aking pag-vlog. Gusto kong gumawa talaga mga people ng aking channel. So, here I am. Ito na, natupad na talaga yung aking kasi nga, na-lesson na yung aking, hindi na ako nagtatrabaho ng full-time sa labas.
So, nag-ano na ako, nag-decide na ako ng half yung aking time sa work at saka half ang time ko dito sa family ko. Kaya doon nag-start yung aking nag-start yung aking eagerness, nag-start yung aking passion ba nang dahil sa aking online business. At saka ang dami kong natuto sa online business ko kasi nga nasa digital entrepreneur. So, natuto ako sa madaming mga platforms at saka naisip ko din bakit ba na hindi ko i-share na magkaroon ako ng channel sa personal. So, ito, yung personal ko lang talaga na channel to. Meron pa akong isa sa business ko, pero hindi to sa aking business. Ito, personal lang, share sa culture dito sa Italy, share as a mother here, share ng tradition here sa Italy, culture, ano pa ba, schooling, ano pa ba, traveling, ang dami cooking, yan. Yung mga ganyang klase. So, di ba, mas-share lang talaga, para din makita nyo ang situation din dito sa amin. At saka ang purpose ko lang talaga mga people kung bakit nag-start ako ng aking ng channel. Ito yung personal na channel ko nang dahil nga for the memory sa mga anak ko. Mahilig ako magsulat ng diary mga people. Ang dami kong mga diaries na mga tambak-tambak na mga diaries na mga libro-libro. Nung nasa Pilipinas pa ako, yung may mga everyday na mga mahilig ako sa mga history, mahilig ako sa mga maggawa ng mga yung mga galaw-galaw ko. Ayan, everyday yan siya. Hanggang ngayon na andito na ako Italy, may mga diary pa ako. Pero hindi ko na siya consistent talaga maisulat dahil nga sa kabisi-bisi ko na talaga mga people sa mga mga ganap ko talaga mga people. Kaya ito na, sabi ko, mag-start ako ng aking channel ko, mag-vlog ako. I-share ko lang yung aking para sa mga anak, pag maglaki ng mga anak ko, syempre makikita nila yung face nila. Ay, ganito ako nung maliit pa ako. Hanggang maglaki sila, at least masubaybayan ba yung paglaki nila, nakita nila nung maliit pa sila. Kasi sa YouTube kasi hindi siya ma-erase yung mga video, 'di ba? Pwede mo pa siya ma-save. Ayun, kaya nag-start ako dito ng aking channel. Tingnan niyo mga people, na siya. Tingnan niyo, umakyat na. Nag-alsa na mga people, ayan na. Nag-start na siya. Antayin natin yung yung ma-finish na talaga na maluto siya until 5:30 kasi 35 minutes kasi yung duration na nilagay ko dito sa pagluto ng ating cake. Ayan lang. Nandito ako sa labas ngayon kasi chine-check ko yung mga anak ko. Ayan nasa baba sila. Actually dyan, parking area yan ng aming bahay. Yan, nasa likod sila. Gusto ko lang matignan kasi ang tahimik. Ang tahimik nila. Tingnan nyo po yung hagdan nito. Yan, yung hagdan namin dito. Actually, inaayos tong hagdan nito. Inilagyan ng tiles. Ayan. Ang gumawa lang nito actually, yung aking asawa. Siya nagtrabaho nito. Hindi mason yung aking asawa ha, pero talagang nag-strive siya na matuto siyang magta-tiles para hindi kami makagastos. Yun lang ang purpose. And then, ito hindi pa tapos. Ito patapos na din siya. Ito na lang, konti na lang naiwan. At saka lagyan na lang ng yung paste. Ano ba tawag niyan? Basta yan. Marunong na kayo yung mga people. Alam nyo kung paano. Yan. Siya yung gumawa, yung asawa ko. Ito na lang ang kulang. Itong steps. 2 steps na lang at saka dyan sa baba. Diba? Siya yung gumawa niyan. Na-proud lang ako kasi nga nag-strive talaga siya na kailangan niya matutong magta-tiles kasi nga medyo mahal talaga magtawag kami ng magpalagay ng tiles dito. Medyo mahal talaga. Hindi medyo mahal. Wow! Itipid na lang namin, saka ganito na. Siya na lang daw gagawa. Buksan na natin. Darandan. Ready na po. Pwede na natin kunin. I-off na natin tong I-off na natin kasi ready. Ayan, that's it. Antayin natin mag-cool down itong cake natin. Tapos may ilagay tayo dito
yung mga, may ilagay lang, may spread ako dito later. Mga people, ito na yung finish. Kaya lang, nakita ng mga bata kasi ito, nagustuhan nila. Kaya, kinat nila itong aking niluto. Actually, pang breakfast talaga to. Okay lang pang merienda nila kasi gutom sila. Ayan yung texture. Kung i-cut ko yan, soft masyado to siya mga people. Very soft. Kaya, ang nilagay ko dito mga people, sa taas, ang nilagay ko dito sa taas, yung icing. Ayan. Yung powder icing. And then, kahit anong ilagay nyo na mga spread, ang akin kasi nilagay ko yung, ito, peska. Na, konfetura. Yan, nilagay ko yan na, kahit anong mga jams, mga people, mga, kung obi jam man, o, apple jam, o ano ba, mga fruits, mga people. Yan, i-spread nyo yan dito sa taas. Tapos, yung powder na icing, ihulog lang. Yan lang siya, simple lang siya masyado mga people. Very soft. Soft, mas nagustuhan nga ito mga bata. Tingnan nyo mga anak ko. Ayan o. Na yung nag-aabang mga people, tingnan mo yung bunso ko. Nag-aabang. Kasi nga, nagustuhan nila itong, itong aking cake na niluto. Yan, ito pa. Itong isa pa. Yan, si Iska. Siya yung nag-cut. Si Iska nag-cut. Nagustuhan nila itong style na luto ko kasi. Meron pa yung isa mga people. Minsan nagluluto din ako ng banana cake. Yan, pang breakfast namin dito. Yan. Good? Good? Yan. That's it mga people. Simpleng-simple lang, di ba? Masarap. Say all, masarap. 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 In Italiano, buonissimo. Buonissimo. How to do the buonissimo in Italiano? Very good, Kusi. Buonissimo. Yan yung mga nila. Wala. Buonissimo. Yan. Punong-puno na yung bunganga niya. Ayan. Ay, next time mga people, meron pa akong isa na i-try nyo iluto yung mga another na naman na mga cakes na pang breakfast. Pwede siya pang breakfast, pwede siya pang merenda. Basta mga ganyang klase people, simple lang siya kasi. Susunod, i-try na naman sa another na naman natin na na mga recipe natin pang breakfast dito sa amin. Kaya meron pa isa, may croissant, medyo maano lang siya kasi matrabaho yung mga wala akong patience sa ngayon kasi nga pag busy talaga mga people, wala akong gusto ko yung lang, yung plainly lang ba yung malagay ganito, ito, tapos i-measure ko lang, tapos ready to go na, ganyan yung mga ko, yung the rest kasi may mga machine naman mga people, pero may trabaho pa kasi ako mga people kasi wala akong oras talaga. Next time, ko kayo. Sa another na naman na mga cakes na i-share ko sa inyo. Kaya, yan. Happy na tong mga anak ko. Tingnan nyo.